pinupuri ko at pinapasalamatan ng Diyos sa pagkakataon na binibigay sa akin na sa pamamagitan ng social media ay makapaglilingkod ako sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang salita. Maraming salamat po sa inyong mga sumusubaybay sa ating pong video, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Nawa kayo po ay napagpala, nawa kayo po ay napapalakas sa pamamagitan ng mga mensaheng ibinibigay ko po sa inyo. Sana po kayo po ay makinig ng maayos at magbigay ng komento sa ating pong Facebook na ito'y magbibigay ng inspirasyon sa inyong lingkod at lalo po kung pagbubutihan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ilang araw na lang po ay Pasko na at tayo lahat ay sama-samang magdidiwang sa araw ng Pasko. Kaya po, ang Pasko ay sineselebrate ng maraming tao sa iba't ibang kaparaanan. Sineselebrate nila sa pamamagitan ng sama-samang pamilya at napakaganda pong tignan yan. Ang iba ay sineselebrate nila ang Pasko sa pamamagitan ng pagbibigayan at yan din po ay magandang kaugalian. Ang iba ay sineselebrate nila ang Pasko sa pamamagitan po ng pagde-decorate ng kanilang mga tahanan, paglalagay ng Christmas tree, Christmas lights, Christmas decors, at yan po ay maganda rin po yan. Ang pinakamagandang pag-celebrate ng Pasko ay dapat nating alamin, unawain, intindihin ang mensahe ng Pasko. Sa totoo lang po ay napakaraming mensahe ng Pasko. Kaya nga po ay maraming mga pastor na nangangaral tungkol sa Pasko. Hindi sila naubusan ng mensahe ng Pasko. Napakarami at mayayaman na mensahe ng Pasko. Kaya po sa araw nito, ang ating pong topic, ang ating pag-aaralan, ang ating pagbubulayan ng salita ng Diyos, Christmas message is about freedom. Pero bago po natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna po ay aawit ng isang awiting, Jesus, we enthrone you. Amen. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus, we adore you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build
we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. We enthrone you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. We bless your holy name. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, for your presence. We thank you for your love. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. We magnify your name. Oh, hallelujah. We bless your holy name. And as we worship, build your throne. And as we worship, bless your name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, at napakasarap ang magpuri sa iyo, O Diyos. Lalo na kung pinapadama mo sa amin ang iyong presensya. Sapagkat sa iyong presensya ay nandoon ang kapayapaan, nandoon ang kalakasan, nandoon ang iyong kapangyarihan. Ine-enjoy po namin to sa tuwing kami po nagpupuri, na ibig sabihin, tinatanggap po ninyo ang aming pagsamba. Kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa pagkakataong ito na sa pamamagitan ng social media, ang Facebook, ang YouTube, ay pwede po namin gamitin sa pagpapalaganap at pangangaral ng iyong salita. Panginoon, dalahin ko ang iyong likod ay patuloy niyo ng kasihan ng iyong Santong Espiritu at patuloy niyo akong bigyan ng karunungan, kaalaman upang may bahagi ko ng buong linaw mensahe mo patungkol sa mensahe ng Pasko sa araw nito. Panginoon, dalahin ko ang mga nakikinig ay inyo silang pagpalain, palakasin, at inyo po silang gamitin patuloy para sa kapurihan ng pangalan. Salamat po, Panginoon, sa oras nito, binabalik po namin, binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Amen, amen. Praise God, amen. At kayo po, tutukayan po na natin ang salita ng Diyos na ating pong aaralin ngayon na pamagat ay Christmas message. It's about freedom. Amen. Tulad po na sinabi sa inyo kanina, napakarami ng mensahe ng Pasko. At isa po ito sa ating tatalakayin, ang Christmas message is about freedom. Ang ating teksto ay ating makikita sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, at saka po sa John chapter 8, verse 36. Ang sabi po sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim
the year of the Lord's favor. At ang John chapter 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Christmas is often associated with joy, gifts, family, and celebration. But beyond the lights and traditions, Christmas carries a powerful message, the message of freedom. Amen. Tulad po na sinabi ko sa inyo kanina, ang Pasko ay sineselebrate ng maraming tao sa iba't ibang kaparaanan. Kasama ang pamilya, may kagalakan, pagbibigay ng regalo, pagdedecorate ng mga Christmas decors. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, ay meron palang powerful message ang Pasko. At ngayon tatalakayin po natin ang isa sa powerful message ng Pasko is about freedom. When Jesus was born in Bethlehem, He came not only to save but to set people free. Christmas is God declaring, you don't have to remain in bondage anymore. Ang sabi ng teksto natin kanina, balikan ko lang po yung teksto natin. Ang sabi po ng John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Marami po sa atin na nakakulong sa iba't ibang pamumuhay. Nakakulong sa kalungkutan, nakakulong sa kaguluhan, nakakulong sa kasalanan, nakakulong sa sama ng loob, nakakulong sa inggit, nakakulong sa kahirapan. At ngayon, ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang ito'y magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yes, that is the main message. But hindi lamang po doon natatapos na parito ang ating Panginoong Kristo, isinilang siya dito na isa sa kanyang purpose at isa sa kanyang mission is to set us free para tayo kanyang palayain. Kaya po, ngayon tutukayan po natin saan tayo palayain. Number 1, Christmas declares freedom from sin. Ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, He will save His people from their sins. So, ito po ay sinabi ng anghel na ang kapanganakan ni Jesus, ililigtas niya ang mga Israelita at lahat ng mga taong mananalig sa Kanya mula sa kanilang kasalanan. Kasi lahat tayo ay nakakulong sa kasalanan. Sin enslaves. Tayo po ay nakakulong sa kasalanan. We live in a world bound by addiction, guilt, shame, and spiritual blindness. Marami po ngayon na kapag sinabing ikaw ay nakakulong, isa po sa synonym niyan na ating titignan, it is a addiction. Ang kasalanan ay para siyang drugs na binabalik-balikan mo kung ikaw ay nag-e-enjoy, ikaw ay nasiyahan sa kasalanan na yan, at ikaw ay nakakulong sa kasalanan na yan, at ang hirap ng kumawalan yan. Halimbawa, yung mga bisyo, sigarilyo, alak, ang hirap pong alisin. Ikaw ay addicted na sa mga bagay na yan at kailangan mo mapalaya. Yung pong meron kang ginawang kasalanan, tinatago-tago mo at hindi ka mapakali, wala kang kapayapaan, nagigilty ka sa mga ginawa mo. At yan po ay marami pang mga bagay na mga tao na spiritual blindness. Akala nila tama ang kanilang ginagawa, pero mali pala. Akala ng iba ay mali ang ginagawa ng iba, pero yun pala ang tama. Maraming mga tao na spiritual blindness.
Akala nila yung religion nila, yun na ang magliligtas sa kanila. Akala nila yung kanilang mabuting gawa, yun na magliligtas sa kanila. Pero si Jesus ay naparito para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at para tayo kanyang palayain mula sa kasalanan. Jesus came to break sin's power. His birth led to the cross where He paid our debt completely. Naparito si Jesus, pinanganak siya para wasakin ang kasalanan. Yung kanyang pagkapanganak dito, yun ay papunta siya sa kanyang paglaki sa tamang panahon. Siya ay ipapako sa krus upang ipakita ang pagmamahal niya sa ating lahat, upang tayo kanyang iligtas, upang patunayan niya na siya lamang ang tanging nag-iisang tagapagligtas nating lahat. Jesus' freedom begins with forgiveness. Kung gusto mo ng kalayaan mula sa kasalanan, ang unang-unang gagawin mo ay ang lumapit sa Panginoong Jesucristo at humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan na gawa mo. Aminin mo yung mga kasalanang ginawa mo. And I assure you, brothers and sisters in the Lord, hindi ka i-condemn ng Panginoon. Hindi ka niya ipapahiya. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino man lumalapit kay Jesus ay hindi niya itataboy. Lalo ito'y kanyang tatanggapin. Ang sino mang taos-pusong humingi ng tawad sa kanya ay kanyang patatawarin. Ang sino man nagpapalinis sa kanya ay kanyang lilinisin. At ang sino mang humingi ng kalayaan ay palayain ng Panginoon Jesucristo. So Christmas announces that salvation has come near. Itong Christmas Day ito, kapanganakan ni Jesucristo, it is the announcement to all the people na meron po solusyon sa iyong pagkakulong sa kasalanan at meron na po magpapalaya sa iyo, meron na tutubos sa iyo sa ating lahat. Ito ay ating Panginoong Jesucristo. Amen. You don't have to carry guilt into the next year. Jesus came to set you free. Alam po natin pagkatapos ng Pasko, ang susunod na celebration ay ang bagong taon. Hindi mo kailangan dala-dala yung kasalanan mo sa year 2025, sa year 2026. Hindi mo kailangan ikaw manatiling nakakulong sa year 2025 at pwede ka naman palang palayain mula sa year na ito at ikaw ay malaya sa year 2026. Christmas declares that sin is real and destructive. Ang Pasko ay kanyang pinapakita na seryoso ang ating Diyos sa kanyang papapadala na kanyang anak, sapagkat ang kasalanan sa mundo ito ay palala ng palala. Ito po'y grabe na. Tingnan po ninyo ang ating gobyerno. Ako po, minsan na-stress na po ako sa pagbubukas ng aking Facebook. Ang unang nakikita ko yung mga tungkol sa corruption. Yung mga politiko na ang kakapal na kanilang mga mukha, na normal na sa kanila ang magsinungaling. Mga walang iniisip kundi ang kanilang sariling kapakanan. Hindi nila iniisip yung mga tao naghihirap, namamatay at nilulubog ng baha. Pero sila nagkakaman ng mga bilyon-bilyon na pera mula sa pondo ng ating bansa. Ang kapal na kanilang mukha. Yung mga tao na mayaman na. At lalo pa nagpapayaman. At ang kanilang pagpapayaman ay sa magitan ng kasalanan. Sila po ay bandage na ng kasalanan. At wala na sa kanila ang conviction. Hindi na sila nakakonsensya sa kanilang ginagawa. Kaya ganoon na lamang po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Tanging siya lamang ang makapagwawasak, makapagtanggal sa kasalanan ng tao. Ang una pong kasalanan sa atin, yung sin enslaves the heart. Kapag yung puso, ito po ay nagugustuhan mo na, nasasarapan ka na, na-enjoy ka na, ito po yung nagiging problema. Ang sabi ng John 8:34, everyone who sins in a slave of sin, people think they are in control, but sin controls
thoughts, desires, and action. Alam po ninyo, akala ng iba ay nakokontrol na nila ang kasalanan. Kapag ikaw ay slave na sa kasalanan, ang kasalanan na kokontrol sa iyo. Ang kasalanan na ang gagamit sa iyo. Kaya po, tignan po natin kasi seryoso ang ating Diyos. Sinacrifice niya kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen. Pangalawa, sin destroys relationship. It breaks our relationship with God and harms relationship with others, family, church, and even ourselves. Kapag patuloy ka sa kasalanan, ang kasalanan ang siyang sisira una sa relasyon mo sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit sa Kanya. Hindi ka pwedeng mag-fellowship sa Kanya. Hindi ka pwedeng humingi sa Kanya. Hindi pwedeng tugunin ng Diyos ang panalangin mo. Hindi mo ma-enjoy ang kapayapaan. At higit sa lahat, hindi mo makakamit ang kaligtasan at kalayaan kung patuloy ka na ikaw ay slave ng kasalanan. At hindi lang yan, even your family. Nasisira ang pamilya. Lalo na ang lalaki ay nagbababae, ang babae naglalalaki, ang mga anak lumalaban, walang respeto sa magulang. Kasalanan ang umiiral. Minsan, hindi lamang yung relasyon mo sa Diyos, hindi lamang relasyon mo sa pamilya, hindi lamang relasyon mo sa church, pati yung relasyon mo sa iyong sarili. Sa iyong sarili, nasisira. Yung nangihina ka, nagkakasakit ka. Problema natin sa church, yung mga members natin, slave ng kasalanan, hindi na marunong gumalang sa pastor. Pinag-uusapan ng pastor na katalikod. Sinisiraan ng pastor, pinaplano na tanggalin ng pastor. Ang tawag niyan ay, kayo ay slave ng kasalanan. Kailangan yung galangin, kailangan yung mahalin ang pastor na nilagay ng Diyos. Hindi para siya sirain, maliitin. Kaya, nasisira ang relasyon natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Number 3, sins leads to death. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, teaches that sin's final payment is death. Spiritual separation from God, but Christmas declares God did not leave us in this condition. Amen. Ang kasalanan papunta sa kamatayan, hindi lamang physical, it is a spiritual death. Ito po ang sabi ng Romans 6:23, ang kasalanan ay ito po ay nagbibigay ng kamatayan sa spiritual. Kaya si Pablo, minsan sumulat siya sa Ephesians chapter 2 verse 1, dati kayo mga patay dahil sa iyong mga pagsuway at kasalanan. So, ibig sabihin, maraming tao sa panahon natin ngayon na patay ang kanilang spiritual life. Patay ang kanilang ugnayan sa Diyos. Pero salamat na itong ating pinagdidiwang ng araw ng Pasko, Christmas declares God did not leave us in this condition. He sent His one and only Son to set us free. Jesus came to bring true freedom. Ang sabi ng John 8:36, if the Son sets you free, you will be freed indeed. Not partial freedom, not seasonal freedom, true and lasting freedom. Let us accept, let us declare that freedom na binibigay sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, ng libre at walang bayad. Amen. Praise the Lord. Jesus came not to condemn, but to rescue. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day a Savior. A Savior is someone who steps in when you cannot save yourself. Yes, we cannot save ourselves. Hindi tayo pwedeng maligtas sa magitan ng religion.
Hindi tayo pwedeng maligtas sa magitan ng mabuting gawa. Yes, magandang gumawa ng mabuti, pero hindi yun ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Tanging ang ating Panginoon sa Kristo lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Kaya purihin ng Diyos ang Pasko ay ito po'y pinapalaya tayo mula sa kasalanan. Number 2, Christmas offers freedom from fear. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 10, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.'" The first word of the angel were words of freedom from fear. Ang sabi niya, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ang sabi ng anghel. So many people today fear the future. Finances, relationship, illness, and failure. Ito po yung kinatakutan ng tao. Even death, kinakatakutan ng tao. Marami kinakatakutan yung tao. Pero, good news. Praise God. Meron ng solution sa takot. Meron na pong antidote sa takot. Ito po nagpapaalala sa atin sa araw ng Pasko. Sa pagkasilang ng Panginoon Jesucristo, siya ang magpapalaya sa atin mula sa takot natin sa kamatayan, sa finances, relationship, illness, sakit, at failure. Sabi ng anghel, do not be afraid. Huwag kayong matakot. At ang Pasko ay nagtatanggal sa atin ng takot. Ang Pasko ay nagbibigay sa atin ng courage to face everything. Sapagkat sinabi ni Jesus, I will not leave you nor forsake you. Kasama niyo ko. Sa anumang paghaharap ng mga problema, kasama natin Panginoon Jesucristo. Anumang laban sa mundo nito, kasama natin ang Panginoon. Sino makakatalo sa atin kung ang Panginoon Jesucristo ay nasa palig natin? Kaya po, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. The birth of Christ reminds us that God is with us. Emmanuel. Amen. Kaya po, praise God, hindi na po tayo dapat matakot sa kamatayan. Maaring ikaw ay mamatay physically, pero yung kaluluwa mo ay siguradong pupunta naman sa langit. Meron kang eternal life. Hindi ka dapat matakot sa sakit. Kung hindi pa tapos ang misyon mo sa mundo nito, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Hindi ka dapat matakot sa anumang problema sa relasyon. God will help you. Hindi ka matakot tungkol sa finances mo. God will provide. He is our Jehovah Jireh. Amen. Kaya praise the Lord. Fear loses its power when we recognize that God stepped into our world. Natatalo natin ang takot. Nawawala ang tao at takot when we recognize Jesus in our lives. Amen. Kasama natin siya. The first word of Christmas from heaven to earth, ang sabi niya, fear not. Sino may sabi niya? Angel. Itong angel nito, inutusan ng Panginoon, Angel Gabriel. Inutusan siya ng Diyos. God commanded him para sabihin yung unang mensahe ng Pasko. Ang sabi niya, fear not. Why? Because Christ has come. Ang sabi, for unto you is born this day a Savior. The presence of Christ removes the presence of fear. Amen. At hindi tayo dapat matakot. Why? Because God is not against us. He is with us. Emmanuel means God with us. We do not face life alone. Kasama natin ang Panginoon. And number 2, we have good news. Not bad news. Sasabi ng angel, good news ang kanyang sinabi. Ano yung good news? The angel said, good tidings of great joy. Itong kanyang mabuting balita ay magbibigay ng great joy sa
lahat ng mga tao kumikilala sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, ang kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos ay magbibigay ng kagalakan. Christmas offers freedom from the greatest fear of humanity. Freedom from the fear of the future, because Christ is our shepherd. We can walk through uncertainty with confidence. Bakit? Siya yung pastol natin eh. Pag pinapastol niya tayo, hindi na tayo magkukulang. Pinapastol niya tayo, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Pinapastol niya tayo, dinadala niya tayo sa kanyang kawan. Freedom from the fear of rejection. Christ came to draw us near to God. We are accepted, loved, and valued by Him. Amen. Marami na po tayong na-experience ng rejection. Ako, I experienced a very painful experience. They disconnected me with all my ministry without a valid reason, without a biblical reason. It is very painful. God knows everything. Hindi tayo pwedeng magsinungaling, hindi tayo pwedeng gumawa ng kwentong barbero. God knows everything. It is very painful. Ito mga kaibigan ko, makikilala kaibigan, ngayon, no one encouraged me. No one visiting me. Wala pong nagpapalakas sa akin, wala akong fellowship. And I thank God. Why? Because God is with me. Kasama ko siya. I'm not alone. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. At kaya dahil kasama ko ang Diyos, I will continue to share the Word of God. I will continue to serve God. Walang sino man ang makapagpipigil sa akin paglingkuran ng Diyos. Walang Amerikano ang makapagpipigil sa akin upang paglingkuran ng Diyos. Because I know God calling me to serve Him. Hindi po tao ang tumawag sa akin. Hindi tao ang pinaglilingkuran ko, ang Diyos. Amen. Kaya tayo po dapat magpasalamat sa Diyos at tayo magdiwang sa araw ng Pasko. Bakit? Dito natin naramdaman, we are accepted. We are connected to Jesus. Dinisconnect man nila ako, kaya ngayon ako'y connected to Jesus. That's why I name my future church Connected to Jesus Family Church. Ito binigay ng Diyos na pangalan ng church na aking in the future magiging pioneering church because they disconnected me to all my ministry and yet God connected me to His ministry. Amen. And I'm so very happy. Bakit? Itong Christmas nito nag-remind sa akin that I am accepted, loved, and valued by Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Freedom from fear of death. Jesus came to destroy the one who holds the power of death and to free those who entire lives were held in slavery by fear of death. Marami mga tao natatakot sa kamatayan. Alam nyo, kung alam mo ang pupuntahan mo kapag ikaw ay namatay, pipiliin po mamatay. Isang example dyan si Pablo. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Philippians chapter 1. Hindi ko na malaman kung anong pipiliin ko. Ang manatiling buhay o mamatay. Pero sabi niya, ang mas makakabuti sa akin ang mamatay upang makapiling ang Panginoon. For me to live is Christ and to die is gain. Amen. So, kung ito pong Pasko na ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa takot ng kamatayan, sapagkat si Jesus na ito pinanganak ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, mamatay ka man, pero may buhay ka na walang hanggan sa langit. Amen. At ang pangapat, freedom from fear of failure. Marami na po tayong failure sa ating sarili,
sa ating mga dreams, mga plans, family. Marami tayong failure. Pero itong Christmas ay nagbibigay sa atin ng mensahe, freedom from fear of failure. Jesus saved us by grace, not by performance. We are secure in His love. Amen. Tayo po ay, ang ating po kasing success, ang successful ng tao sa mundo nito ay nasa pera, ang tagumpay nila ay nasa kayamanan. Pero as far as the Bible is concerned, ang tunay na success sa buhay ay ang matiyak mo na kapag ikaw ay namatay, ay pupunta ng langit na ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Hallelujah. At ang pangatlong punto natin, Christmas message about freedom. Christmas proclaims freedom to live a new life. If the Son sets you free, you are free indeed. Ang sabi ng John 8:36, we are freed from sin, but also freed from a new purpose. Meron tayong bagong purpose. Amen. At ito'y nagbibigay sa atin ng mensahe, that is a new life. Christmas is a story of transformation from darkness to light. Amen. Kasi could you imagine, kung si Yesu Cristo ay hindi siya ipinanganak, tayo po'y manatili sa kadiliman. Pero tingnan nyo, sa kapanganakan ni Jesus, tayo'y palalayain mula sa panatili natin sa kadiliman at dadalhin niya tayo sa liwanag. Ang sabi ni Jesus, I am the light of this world. Ang sabi ni Jesus. And when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then Jesus said, you are the light of this world. Amen. So celebrate Christmas by living the new life Christ made possible. Amen. Kaya po magiging tama ang ating pag-celebrate ng Pasko kasi sineselebrate din po natin ang bagong buhay natin sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Christmas proclaims freedom from the old life. Ang sabi po ng Luke chapter 2 verse 9 to 11, do not be afraid. A Savior has been born to you. Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Sinilang na ang tagapagligtas natin. So ano mangyari? Freedom from sin. Freedom from guilt and shame. Freedom from fear and hopelessness. Kaya tayong palayain ng Panginoon sa lahat ng ito. Amen. Praise God. Christmas proclaims the possibility of a new life. A new identity, a new heart, a new power to live differently. Ito po ang nagbigay sa atin ng Pasko. New identity. Nung wala pang Pasko, nung hindi pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, anong identity mo? Isa kang sinungaling, isa kang masamang tao, isa kang masama. Pero nung tanggapin mo si Jesus, you will have a new identity. Amen. You will have a new heart. You will have a new power to live differently. Iba ka na ngayon. Iba ka na. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, iba ka na. Sabihin mo sa iyong sarili, I have now a new identity. Sabihin mo sa iyong sarili, I have now a new heart. Yan po, let us declare that. Let us proclaim that. Amen. Christmas calls to us to walk in this new life. Live the old life behind. Live in daily obedience and surrender. Share the good news with others. Amen. Yan po, may bagong buhay na tayo. Huwag naman po natin balikan yung lumang pagkatao natin. Magpatuloy po tayo sa bagong buhay na binago tayo ng Panginoon. Amen. Mamuhay tayo na may pagsunod sa kanyang mga salita. Mamuhay po tayo na ipinapahayag
ang mabuting balita sa iba. Amen. Conclusion na po tayo. Christmas is more than a season. It is a declaration of freedom. Freedom from sin, freedom from fear, freedom to live a new life. Amen. Hallelujah. So, ito po yung ating outline natin, outline skeleton. Christmas message, freedom. Christmas declares freedom from sin. Christmas offers freedom from fear. Christmas proclaims freedom to live a new life. Nawa kayo po ay napagpala sa mensahe ito at patuloy po ninyong suportahan ang gawa nito. Pwede kayo magbigay ng komento na makapagbibigay ng encouragement sa bawat isang nakakita sa mga message natin. Salamat po sa iyong pakikinig. Salamat po sa iyong pagsubaybay sa ating pong mensahe every Sunday. Pagpalay kayo ng Panginoon. Ngayon, tayo po ay mananalangin. Kung meron po kayong mga prayer requests, i-send nyo po sa akin ang prayer requests. At kung meron po sa inyo gusto magbukas ng Bible study sa inyong tahanan, pwede nyo po i-PM, i-message nyo ako sa aking messenger, and I will avail myself, pupunta sa inyong tahanan, at magkaroon tayo ng Bible study. At kung sino man po, may mga churches na nangailangan po ng pastor, you can chat me, I will avail myself. Pwede po ako maging pastor ninyo. At kung sino man po gustong tumulong sa ministry nito sa magitan ng pagbibigay, ng love gift, ng donation, makikita niyo po aking GCash doon sa ating messenger. At kayo'y pagpapalain ng Diyos. Any amount na ibibigay ninyo, it is a highly appreciated. And God will bless you sa inyong pagbibigay sa inyong gawain. Amen. At tayo po ay, mamaya po, meron po akong ikakasal. At praise God sa opportunity nito ay pwede pa rin akong gamitin ng Diyos. Amen. Tayo po yung mukha tayo manalangin. Maraming salamat po o Diyos sa mensahe na binigay mo sa amin sa araw na ito. It's about Christmas message about freedom. And we thank you, Lord Jesus. Christmas declares freedom from sin. Salamat, pinalaya mo kami sa pagkaalipin namin sa kasalanan. Nung kami lumapit sa iyo, humingi ng tawad, kami po ay pinatawad mo at lininis mo at binigyan mo ng kaligtasan. Salamat, Christmas offers freedom from fear. Marami kami kinakatakutan. And praise God, nung ikaw ay tinanggap namin sa puso, tinanggal mo yung takot na ito at kami patuloy na mamuhay na kasama ka, hindi kami nag-iisa, kasama ka namin, Panginoon. And Christmas proclaims freedom to live a new life. Salamat sa magitan ng pagkatanggap namin sa iyo, kami nagkaroon ng bagong buhay, a new identity, a new heart, a new life. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, itanim mo na malalim sa puso ng bawat nakikinig. Pagpalain mo sila. At kung meron po sa kanila ang may karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo sila. In the name of Jesus, anumang sakit, meron ka, believe in the Lord Jesus Christ. At kaya kanyang pagalingin sa oras nito. In the name of Jesus, receive your healing right now. In the name of Jesus. Panginoon, sino po mga magbibigay sa gawain ito, bless them mightily. At kung meron po ang gusto magbukas ng tahanan, speak to them. I will avail myself para sila'y puntahan. Maraming salamat po. Patuloy mong pagpalain ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa, ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak. Pagpalain mo sila lahat. Salamat, pagpalain mong gawain ito. Pinupuri ka natin, nakila ka namin sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen, amen. Maraming salamat po. At muli po, nagpapasalamat ako sa mga makikinig. Yung iba po, dahil po sa sabay ng service ng mga churches nila at hindi nakapakinig na live streaming. Ang iba yung pinapanood nila ng replay. At ang importante ay nire-bless kayo sa mensahe ng Panginoon. This coming Monday, ako po ay pupunta sa Guagua sa church po nila Pastor Daisy at Brother Ryan. They invited me to pray sa kanilang simbang gabi. Hello po sa inyo lahat dyan. Pupunta po ako
sa church ninyo this coming Monday. Bukas ay nasa church po ninyo ako. Maraming salamat po. God bless you po. At God bless you po. Amen. Thank you. Amen. Praise the Lord.